Kaagri, nandito tayo sa may Barangay San Roque, Gimban Nueva Ecija. At meron ditong Longping 937. Ito yung isa sa mga masarap kainin eh. Ang may-ari nito yung pinagpapakiskisan namin, di Guzman. So tingnan natin Kaagri, itutukan natin yung Longping 937 niya sa flowering stage. Kaagri, tingnan mo, napakaganda ng hybrid, no? Pagka namumulaklak, ano? Napakaganda Kaagri. Kaya lang, ito yung isa sa mga disadvantage pag nag-uulan, dahil doon sa bagyong Krising, tapos yung bagyong Dante, at yung mga hinahatak nilang habagat Kaagri. Pakita ko, merong maiitim na ang tawag dito sa Ilocano ay ratik. No, umiitim yung mga butil niya at hindi natuluyan yan na maglalaman Kaagri. No, maglalaman man yan ay napakanipis. So yan yung isa sa mga nagpapahina ng ani pagka nasabayan ng ulan ang flowering stage Kaagri. Pero tingnan mo, napakaganda. Parang libro siya Kaagri, no? Isa sa mga pinakamasasarap na ano to, bigas. At ang mga nire-recommend nila ay yung jackpot o yung RC666 6H, at yung isa pa, ito nga yung Longping 937. At yung iba naman sa inbreed ay yung RC218, no? So sa mga susunod na panahon Kaagri, yun ang ating itatanim dahil yun daw yung masarap. Sige Kaagri, bye bye. Kaagri, ito yung seed production facility ng Leeds Agri. So, nakausap ko yung farmer technician. May pag-asa, baka sakaling maging tayo, grower tayo ng Leeds Agri. Tingnan mo naman, galing. Baka maging contract grower tayo at lalo pang ma-enhance yung ating kasanayan sa pagpapalay. Yan, magandang opportunity Kaagri. Ngayon bumabagsak ang presyo ng palay. Pwede tayo sa seed production. Yay! Good day mga Kaagri. Dito ulit tayo sa bukid at 75 days after transplant nitong RC604. At wala na, hindi na tayo nakaporma para mag-spray. So tinamaan na tayo Kaagri ng sunod-sunod na mga pag-ulan. Yung tatlong bagyo, no? After ni Krising, dumating si Dante, dumating si Emong. Ayan, dumaan na. May daladalang habagat. Hindi pa rin natatapos. So yung balak natin dati Kaagri na mag-spray ay hindi pa natin nagagawa, ano? So pakita natin ano ba itsura ng ating palay. Sobrang taas pala nitong RC604 Kaagri. Tingnan mo, yung tip niya ere. Yumuko lang ang bahagya, no? Pero may halo yung palay natin Kaagri. Kasi ito yung ayan, may halo. So tingnan natin Kaagri. Ayan, tumaas ako sa pilapil, ano? Ayan. Kaagri, ito na yung ating RC604 75 days after transplant, no? At nagratik-ratik na nga. Tinamaan ng mga sunod-sunod na pag-ulan, magbuhat ng lumalabas hanggang sa kasalukuyan Kaagri. So hindi na nga tayo nakapag-spray ng ating insecticide at saka ng ating foliar fungicide. So ina-expect natin Kaagri na medyo may tama ito ng mga maliliit na kagaya nito, merong isang pulo ng tinamaan ng stem borer. Ayan, pero pa isa-isa lang Kaagri, no? Tapos yung bunga niya hindi siya Kaagri. Ito yung bunga niya, although maganda pa rin generally, pero kung na-sprayan natin to Kaagri on time kagaya nung dati, medyo maganda to Kaagri. Mas maganda kaysa sa itsura niya ngayon, no? Kasi ngayon may mga tamang, yung butil niya may tama dahil doon sa pag-ulan na sunod-sunod, no? Although dahil nga sa ulan yun, pero may tama pa rin siya kahit papaano ng mga insekto. Yung pinakita ko dati, ayun, meron siya mga insekto Kaagri na nakakapit. O yan, isang pulo, puro puti. Pero generally maganda Kaagri. Grabe pala tong RC604. Parang hybrid ang tayo. Grabe.
So, parang RC218 ka-agri, ganun ang itsura niya. So hopefully ano natin to, mapaglaman. Ayan, tinan mo, manipis lang pagka siya naglaman. Hindi kagaya ka-agri nung mga hybrid, makapal pag sa dalawahin mo to. Halimbawa ito, ang hybrid ka-agri, pag dalawahin mo to, ayan, isang bunga lang. Ayan, ganyan ka-agri. Pero generally maganda pa rin ka-agri. Ayan, ito ang ating palayan. Ayan, pare-pareho lang magmula rito hanggang doon sa dulo. Ito na ka-agri ang itsura niya. So the next few days ay imamanage lang natin tubig nito ka-agri. Magpapalabas na tayo kasi nakayuko naman na para makuha ng tumigas nung bukid, siguro mga expected natin 3 weeks ka-agri. Kung tuloy-tuloy ang magandang panahon 3 weeks lang to ka-agri. Pwede nang anihin to. Ayan, so magbubukas na tayo ng mga pigtas. Pati pilapil ka-agri malambot. Ayan, grabe Ayan. Ito naman ang mga pigtas natin, naka-open naman siya, ganyan siya, tumatakbo yung tubig. Kaya lang, hindi niya kayang patuyuin lahat. Ere yung sinasabi natin, hindi na spray ng foliar fungicide. So ganito yung mangyayari, pailan-ilan, Ayan. Sabi dito sa amin, ang pamahiin, ka-agri, ayan, tayo ng kaunti. Malakas daw umani pagka meron kang ganun. False mat ka-agri. Yan sa yan. Mapukuha yan kung nag-spray tayo ng foliar fungicide. Ayan ka-agri. Pare-pareho na yan hanggang dulo. Ayan. Ito ka-agri. Yung 402 nasa kaliwa. RC402 at yung RC604 yung nasa kanan. Ayan, so parehong may mga uban. May mga whitehead. So kasi sabay kaming sumasapo nito nung ka-agri may dire-diretso lang yung pag-uulan. Yun yung sinasabi natin na nasasamid, na nasasabayan ng mga insekto rin, yung mga stem borer na hindi nakapasok dati. Ayun, pumasok na kasama ng tubig. Ayan, pero mahaba ka-agri yung bunga ng RC604 kung tag-araw natin to itinanim. Ganda ka-agri, tag-ulan lang kasi kaya lesser yung inputs, tapos hindi nasusunod yung mga protocols kasi tatiming mo lang sa ulan, sa magandang panahon. Ayun, so pero not bad at all. Salamat sa Lord, may awa ang Diyos, Ito ka-agri yung favorable na condition, yung dire-diretso yung mga pag-ulan. Favorable siya para sa mga brown plant hopper. Dire-diretso yung kanila activities dyan ka-agri 24/7. Kaya yung mga puno ka-agri na makakapal, hindi na tinatamaan ng sikat ng araw. Yan dyan, may mga hanip na yan ka-agri. At naghihintay na lang tayo ng panahon at lilitaw na yung mga yan ka-agri. Marami na sa mga ilaw paggabi. Ayan. At natatanaw din naman natin dito. Ganda sana ito ka-agri kung tag-araw. Tag-ulan kasi. Kaya tayo dito sa lugar natin hindi tayo nagtatanim masyado ng hybrid. Kasi medyo mas malaki yung inputs mo. Tapos mas masakit sa loob ka-agri kasi magandang tingnan tapos tatamaan ng mga kalamidad. At least pag inbreed lesser yung inputs. Mas matatag sa mga weather elements. At hindi masyadong masakit sa loob pagka tinamaan. Ayan ka-agri.
Konti na lang panahon. Mga 3 weeks na lang to ka-agri. 75 days after transplant. Ito na itsura na. Konting panahon na lang. Yan. Nagpatuyo na tayo ka-agri ng mga puno. May maputik pa rin. Ayan siya oh. Makikita mo ka-agri yung puno niya. Ayan oh. Ayun, nagtatago ang mga BPH. Nasa itim na puno. Yan ang gustong gusto nila. Pag nagparami yan, patay kang palay ka. Sunog. So hindi na rin naman tatalab ka-agri pag ganito yung panahon lagi, no? Magmula nung time ni Krising, napunta kay Dante, sumunod si Emong. Meron pa bang Francisco? Dire-diretso yung hinahatak na habagat ka-agri, dire-diretso. At hindi na nakakita ng magandang timing para ilagay yung last sana na spraying. Wala, alang fungicide to at saka alang insecticide doon sa bunga niya. Ang huli natin lagay dito ka-agri ay yung 45 days lang bago siya maglabas ng bunga. So yun naman hanggang 20 days lang yung effectivity nun. Hanggang 65 days nung naglabas siya ng bunga, lahat na yun. Lumipas na yung kanyang bisa. So dun sana tatama yung last spray natin para protected yung bunga. Kung ngayon naman kasi tayo mag-spray ka-agri medyo hazardous na sa health, no? So sa atin tayo kumakain nitong palay na to. So yung binibigas pala natin, hindi natin kinakain ng palay. So hindi na natin gagawin yun ka-agri kasi ma-deposit na siya dun sa greens. Yun, nakapagod ka-agri. So yan po ang ating RC604 75 days after transplant. Yan na po, abangan ang susunod natin. Kahit ano man ang mangyayari, i-update pa rin natin kayo. Sunod-sunod yung dumadaan na kalamidad, no? Parang there's no stopping, ano. Pero sabi nga nila lagi, no, makakaasa tayo lagi sa masaganang kahabagan ng Diyos. May awang Diyos at tawag lang, panalangin lang ka-agri, tuloy-tuloy. May awa ang Diyos. Salamat ka-agri. Bye bye. RC604 75 days after transplant. Ang tangkad.